Yun lamang warrant of arrest na ang magsisilbi ay si Antonio Trillanes. Hindi mo ba i-verify si Trillanes ba sheriff ng ICC? Yun, Siya ba ay nagtatrabaho sa Interpol? Aha. Siguro magdududa ka na nun eh. At teka muna, wag niyong gagawin dito. Unang-una, yung warrant of arrest, hindi pala dito sa ating bansa. Wala akong kinalamanan sa jurisdiction ng ICC. Ang tanging kinikilala ko ngayon, yung ating judicial system. Kung ano man ang binabalak nyo, gawin ninyo pero sa labas Yan. ng Senado. Huwag po dito, utang na loob. Kailangan naming i-resolve yung issue. So magbubutuan. Alam nila na minority sila. Opo. So wala silang tigil kung hindi banat ng banat para hindi namin mapag-usapan on the floor. Ano ang problema? Ba't ayun yung pag-usapan? Pag-uusapan pa lang eh. Pagdidebatihan pala. Pagdidebatihan pa lang, hindi pa naman namin ina-adapt. Naaprobahan. Hindi kagaya nung ginawa ni Tito Sen, na sinasabi ko, Journal 75. Noong 2018. Wala nang pagtatalo, in-adapt kagad eh. Mas madali nga yung ginawa niya. So sabi ko nga, binabanggit nila kasi na matagal na sila sa Kongreso, matagal na sila sa Senado. Opo. Ba't nakalimutan nila yung Journal number 25? Kamakailan lang naman ito, 2018. Di pa masyado ano ito. Okay. Dito, walang debate ito, Kuya Benny. In-adapt ka agad. Yung motion. Matapos yung pagtatalo, may tama ka. Ganon. Iba yun, tama eh. May tama ka. At saka yung ano ngayon, Nagiging ano eh. ang nangyayari ngayon, Sen, yung debate, di ba? Kahit saan naman nangyayari yan eh. Yes. Pero minsan daw, ang debate, nagresulta ng debate. Oh, yun. Hindi na magkakasundo. Nagkakapersonalan, Sen. Kasi nga, nauuwi nga sa ganon. Dapat sana ay hindi ganon. Di ba? Kasi kung minsan, pinipilit nila yung katwiran, kahit na pamali. Pag pinipilit mo namang ipaliwanag, mahihirapan naman siyang intindihin. Kaya kung minsan hindi mo alam kung saan ka... Ito na lang ang magandang pagpaliwanag. Halimbawa, si Kuya Benny, Opo. napunta yan sa DNR eh. Yes po. Isang panahon ng kanyang buhay, naging national na basurero ito sa DNR. Alam naman natin yun. Pambansang basurero. Sa mga Yes po. tweet. Kaya sa nalagay doon, meron siyang kaalaman doon sa pinaka-function ng DNR. Yes diba? Ngayon, kung halimbawa, makikipagdebate ka sa... Alam mong meron siyang kasanayan doon. Unang-una, opisyal sa dyan. At alam mo naman itong mama na ito, talaga nag-aaral din naman yan. Yes po. Kapag ka nakipag-usap ka sa kanya at pinapaliwanag niya, at dapat naman ay kinakailangang bumatay ka sa kanyang kaalaman at karanasan, huwag ka nang makikipag-away kung yun ang kanyang binabangit kasi mas may alam siya kaysa sa'yo. Yun ang kanya expertise. So, halimbawa, pinag-uusapan niyo the principles on the right to environment. Ayan. Alam niya, kabisado niya. Makinig ka. Ngayon, kung halimbawa meron kang hindi naintindihan, magtanong ka. Magtanong. Pero pag nagtatanong ka, nakikipagdebate ka, pagkatapos hindi mo naman naintindihan, hindi kayo magkakaintindihan. Ipipilit mo pa yung gusto mo. Yung nakikinig sa inyo, iiwanan kayo eh. Wala tayong makukuha dito. Yung isa kanya nagpipilit na magpaliwanag. Yung isa naman, hindi ko malaman kung naliliwanagan niya o hindi. Lalong lumalabo. Halika na kanya at marami tayong gawain. Ganun na nga na eh. Halimbawa naman ikaw, Jen. Opo. Si Jen naman, alam mo, professor ng economics. Very humble yan. Ay, opo. Pero yan, hindi mo alam, professor ng economics yan. O sinasabi niya sa estudyante niya, class, I think we have to discuss this morning Professor the pala law to siya of diminishing marginal utility. Kasi ano ito eh. Ekonomista eh. Ekonomista ito. Siyempre, ikaw naman na estudyante, makikinig ka. Ano? Hindi mo pwedeng pasubalian ito eh, kasi exact science ito eh. Marginal utility. Sasabihin ni Jen, alam mo kanya, itong prinsipyong ito, kahit na gaano karami ang input na gagawin mo to produce one quantity of input, at that one point, sabi niya, hanggang doon ka lang, hindi ka na makakapag-produce pa ng mas marami. So yun ang point of marginal utility. Paano mo lalabanan yun? Para mong nilabanan ng gravity. Kinontra mo yung gravity. O ngayon, halimbawa, pinag-uusapan, ito po yung rules eh. Hindi ba? Mahirapan po tayo kung halimbawa hindi po natin kikilalanin
yung distinction po ng pinag-uusapan natin ngayon. Oho. Nagmumula po yung pinagtatalunan natin doon sa Section 24 at saka yung kaiba yung Section 136 ng ating rules sa Senado. Opo. Ngayon po, kaya ko po pinipilit na mamagitan. Ito po kasing 136, second paragraph, ito po ay special provision. Ayan. Bakit po sa special provision? Ito po mismo ay tumutukoy dun sa paraan kung paano yung rules ay ating maamyendahan. Diretso po yun. Oho. Ito naman Section 24 po. Samot-samot po ito. Opo. Samot-sari po ito. Oho. Lahat na yun. So nandun. sa prinsipyo po ng batas, palagi pong nangingibabaw yung special provision Oho. over the general law. Kasi specific po Oo, yun. oo, Okay, general isa. provision. Opo. So sabi ko, alam po ninyo, may hirapan po tayo kung hindi po nyo kikilalanin yon distinction na yon. Lalong na kung wala po kayong background sa batas. May nasaktan. Kasi lumalala na kasi yung pag-uusap, kaya ako namamagitan eh. Opo. Hindi ko raw dapat sabihin nyo kasi parang anong tawag doon? Pangungutya daw ata yun eh. Parang Parang nauwi. pagmamaliit sa kanila. Parang ganon. nauwi sa pangungutya o pagmamalit. Oho. Hindi po. Sabi ko, huwag po kayong magkukonklud ng ganyan. Opo. Ang pinag-uusapan po nito ay dahil po sa paglalaban ng dalawang provision. Oho. Kaya kailangan pong malinawan natin ito. Ayun. Ngayon, kaya ko ipinasok yon, kailangan makilala ninyo, meron po kasing legalidad dito eh. Oho. Papasok po dito yung prinsipyo ng batas. Lahat po ng abogado alam yun eh. Oho. So, sana makilala nila yon. Oho. Di, ang naging katwiran, Sen, hindi, teka lang, Sen. Bago lang kayo dito eh. Ako 10 taon na ako dito, 20 taon na ako rito eh. Sana kung naging 20-40 taong ka na riyan, naintindihan mo naman sana. Opo na. Hindi ka naman kailangang maging abogado para magkaroon ka ng sapat na karanasan para intindihin mo yung dalawang nag-uumpugan na provision. At some point in time, dapat i-reconcile mo yung dalawa na yun. Oho. Kasi kung halimbawa, matagal na sila doon, o dapat alam niya na merong journal number 75 ng Senado. Journal 75. Oo, ito ay may petsang May 21, 2018. Ano sinasabi niya? So matagal na 2018 pa po ito, Sen. 17th Congress ito. Oho, oho. Dito sinabi mismo, Opo. dating Senate President Tito Soto, na ngayon ay dating Senate President din, Oh. So nang time na yan, ginamit President po niya yung siya. Section 136 eh. Okay. Bagamat walang report na nanggaling sa Committee on Rules. Ni-refer din sa Committee on Rules eh. Pero sabi niya gano'n, kinakailangan manaig yung motion. Pwede ko bang malaman ngayon kung may kukumit nating i-take up ngayon? Hindi i-take up pala. I-adapt na kagad. Aha. Walang discussion sa plenary. Oh. Adoption na. Hindi kagaya nung sa amin, nung i-propose ko yon May 11. Opo. Oho. Inulit ko nung, ano ba yung nakarang araw na yun bago sila mag-walk? Nung pag-walk up na yun, Kuya Benny, anong araw yun? Kahapon ho yun, di ba? Kahapon yung walkout. Kahapon lang po eh. Ano din kahapon? Kahapon na yung Martes. Baka Nung Lunes akala po. nila hindi tayo live. Nung Lunes. Oho. Nung Lunes po. 26 po. Lunes, 25. Kahapon po, 26. Oo, 26. Lunes po, 25 kahapon. 25. Oo, Nung di ba? Lunes. Opo. Nung Lunes. Oo. So May 11 ko pang inano yun, pinropose yung amendment. 14 days ago. So 14 days ago. Yes po. Samantalang ang sinasabi nung 136, isang araw lang eh. Opo. Ngayon, inulit ko lang kasi pinaulit sa akin ni SP Alan. So nung tumayo ako, sabi ko, Madam President, may I reiterate the previous motion? So inulit ko lang. So nagtataka sila ngayon, teka muna kanya, wala namang rules eh, ganito, ganyan. Wala pa po kasi dahil hindi pa formalized, hindi pa organized ang Committee on Rules. Hindi pa nabubuo yung Committee on Rules, wala pang members, etc. Sabi ni SP Alan, kaya po ang aking sinasabi ngayon ay mino-motion ko na ito i-take up na natin sa floor, Sa plenaryo. sa plenary, Sa buong po. imbes na sa committee level. Yan. Oho. Kuya Benny, sa palagay mo ba may masama dun sa motion na yun ng SP President?
Well, basically wala, no? Dahil motion nga yun eh. Kumbaga, syempre, lagay na lang natin sa layman's term, majority. Majority wins. Kung sino yung majority, yan ang masusunod. Oho. Kung Yun yung nga. ba ay pag-uusapan o hindi. Oo. Ang nakita natin kahapon, parang hindi yata gano'n na nangyari. Kasi kaya minabuti ng majority na i-take up na lang sa plenary dahil nga wala pang formal organization ang mga committees. Kasama na dyan yung Committee on Rules. Ngayon, ang kanilang sentimiento, noon namang inunang i-propose yan, sinabi i-refer sa Committee on Rules. Yes po. Yun ang pinupunto. Oo nga, sabi namin. Kaya lang dahil hindi pa nga Hindi pa nga nabubuo. Wala pa. organized. Oho. Okay. Mas mabuti, kaya kung mino-motion, sabi ni SP Alan, Opo. na i-take up na lang natin ngayon on the floor. This is the motion. Yan. O ngayon, ayaw nila. Ayun, debate rito, debate. Hindi. Sinasabi sa Section 24, Oho. ganito, kinakailangan ganyan. Ayun, doon na po nagsimula. Ngayon, sinabi ni Alan ngayon, Opo. in-invoke niya yung 136. Ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya naman ako nag-intervene. Opo. Sandali po ako ganito. Mariresolve ba natin dito kung kikilalanin po natin ang distinction ng dalawang provision. Oho. Doon nagsimula yon. So sabi ko, without meaning anything. Sabi ko, Opo, gano'n. opo. Yun ang aking sinabi, without meaning anything here. Medyo mahihirapan po tayo kung wala pong legal background talaga. Nako, yun na. Oo. So akala nila may pangmamaliit, may pangungutya. Hindi po, maliwanag po yung sinabi ko. Ang tagal na po ng pagtatalo eh. Oho. Ang possible na solusyon lang doon, kilalanin po natin ang distinction nung dalawang provision para wala na pong pagtatalo. Ano ho bang importansya, Sen? Yung punto na yon, kung ang isang tao ay merong sapat na kabatiran sa aspetong legal, yung binabanggit po yung pinapaliwanag yung kaibahan ng dalawang yon. Kasi meron siyang background na legal o kaya Opo. mapagbasa siya Opo. na alam niya na yung special provision will always prevail over a general Ayun, law. special provision po yun, no? Kakalimutan niya Opo. yung debate sa Section 24. Papayag siya na gamitin namin yung 136. Oho. Yung Section 136, pinapayagan naming i-amend. Ayun. Oo, i-amend. Oho. Gamit yon na hindi naman gagaling sa committee. Opo. So, di maliwanag na sana. Kaya lang, ang problema namin, bakit ayaw nila na i-take up namin on the floor? Yun lang. Samantalang, ang plenary gen ay supreme. Opo. Siya yung ibabaw ng lahat. Higit na kasi lahat na yun eh. Kahit na pagsama-samahin namin ang kapangyarihan ng lahat ng committee sa Senado, hindi pa rin sila po pwede kung plenary ang magsasalita. Buong Senado po kasi pag Ang plenaryo. totoo nun, Kuya Benny, alam mo rin to, pwede namin i-suspend nga yung rules eh. Pag sinabi ng plenary, pag pumayag kami lahat eh. Oho. Yun ang hindi nila makuha masyado. So, pumayag na kayo kanyang, i-discuss lang natin, i-take up lang natin. Ayaw nila. Oho. Bakit daw nagmamadali? O, may nagsabi ng railroading dito. Oo nga. Para daw sinasakal nyo raw sila. Ano, meron pa iba na parang meron ba kayong gustong habulin na kaya nyo gusto pagpasyahan ka agad dyan? Yun nga, yun ang medyo nakakalungkot doon, Jen. Kung ano-ano ng mga senaryo ang sinabi, samantalang pwede naman nilang kilalanin, ang plenary is in perfect position Oho. to take it up on the floor. Ayun. Ngayon, kung ayaw po ninyo kanya, pagbutuhin natin. Ganito kasi, so nag-motion si SP Cayetano, Alan, opo, sabi niya, Madam President, sabi niya kasi ang nakatayo doon, kung siya yung nasa baba, Senadora yung Loren. pro tempore. Opo. Madam President, sabi niya, I move that we take up the motion of Senator Marcoleta on the floor. As a matter of fact, he is ready to defend it. Yes. Ngayon, dapat merong mag-object. Hindi yung salita ng salita. Objection. Oho. Kapag merong sasabihin ngayon ng presiding officer, okay, there is a motion to take up the motion of Senator Marcoleta right now, this afternoon, and there is objection, Oho. we divide the House. So, magbobotohan kami. Yun ang kasi yun ang mekanismo eh. Yes po. Demokrasya talaga, wala kang magagawa. Hindi naman kami pwedeng patagalan ng debate. At one point, kailangan naming i-resolve yung issue. So magbubutuhan. Alam nila na minority sila. Opo. So wala silang tigil kung hindi
banat ng banat para hindi namin mapag-usapan on the floor. Ano ang problema? Ba't ayun yung pag-usapan? Pag-uusapan pa lang eh. Pagdidibatihan pa lang. Pagdidibatihan pa lang, hindi pa naman namin ina-adapt. Aaprobahan. Hindi kagaya nung ginawa ni Tito Sen, sinasabi ko, Journal 75. Noong 2018. Wala nang pagtatalo, in-adapt kagad eh. Mas madali nga yung ginawa niya. So sabi ko nga, binabanggit nila kasi na matagal na sila sa Kongreso, matagal na sila sa Senado. Opo. Ba't nakalimutan nila yung Journal number 25? Kamakailan lang naman ito, 2018. Di pa masyado ito eh. Okay. Dito, walang debate ito, Kuya Benny. In-adapt ka agad. Yung motion. O, mas maganda yung sa amin, pagdidibatihan pa bago i-adapt. Liwanagin Ang tanong natin sa yung punto na yun, ha? Ang iminotion po na si SP Soto, pagdibatihan yung... Hindi si Soto, SP Alan pala. SP Alan, sorry. SP Alan, pagdibatihan, hindi po agad i-adapt Hindi, yung panukala. hindi. Ayun, kasi akala nila, para bagang kapag nanalo sila sa botohan, Alam nila yung motion. ganun Kaya mo lang, ba? bakit daw pagdidibatihan sa plenary, gayong meron namang, ba't hindi sa committee? Ini-refer dapat Hindi sa ba nila committee na rules? ang committee mas makapangyarihan, ang plenary, plenary. mas makapangyarihan sa committee? Oho. Bakit hindi nyo kilalanin yun? Ito simpleng, prinsipyo ng batas ito. Ang totoo niyan, parliamentary practice lang ito dyan. Opo. Parliamentary practice. Pumayag kayong maging kasama sa Senado. Oho. Alam ninyo dapat ano yung mga basic rules of parliamentary procedures. Wag na yung pangbatas talaga. Parliamentary procedures na lang. Basahin mo yun. Napaka-basic nun. The plenary governs over all committees. So pag merong nag-mention, can we take it up on the floor? Merong nag-object. Division of the House. Para ngayon, pag nanalo kami, okay. Sino po ang unang mag-interpolate? Let's Move not on na take it yun. up. Move on na. Gugulong na yun. Well, ang inyong paglingkod ay dating nag-cover sa Senado. No? Ang napapansin po natin, mukhang nawawala na yung pagiging statesman ng ating mga mambabatas sa kasalukuyan dahil sa mga nangyayaring sitwasyon. Ano ba sa tingin nyo yung maganda nating gawin para once and for all makamove on na Senado at magkaroon ng magandang, alam nyo, talagang fast deteriorating yung imahe ng Senado sa kasalukuyan dahil sa mga nangyayaring ito. Tito Sen. Alam mo, maganda yung tanong mo, Kuya Benny, pero aaminin ko sa'yo, napakahirap sagutin yan. Kasi maraming dapat na i-adjust para lamang makamit natin yung sinasabi mo na kinakailangan magkaroon naman ng pagkakaunawaan ng lahat ng miyembro para sa ganun, maisulong naman ninyo yung mga panukalang batas na kailangan ng bansa natin. Pero paano ninyo gagawin yan kung ganyan ang kalagayan ninyo? Yun ang tanong niya. Yes po. Tama naman yun. Pero sabi ko nga sa'yo, ang daming gagawing adjustment. Kasi yung nangyari noon, bago pa ito, yung nakarang araw, parang yung dinata, di ko alam, nalilito na ako sa Lunes yata yun, no? Kailan nag-privilege speech si Senator Amy? Lunes po. Lunes naman ata. Lunes. Nag-privilege speech siya, may isinama siyang mga audio visuals. Video presentations po. Video ADP. presentation na talagang ikinagalit lahat doon, ganon. Yun, nakadikit yun doon sa naunang manifestation ni Senator Riza. Karugtong mo ba yun? Magkarugtong yun. Yun ang nagmula kaya tumayo yung isa kinalunisan. Yes po. Hindi pa nga tapos yun eh. Dapat may interpellation doon. Isa nga ako sa mag-interpellate doon. Kaya lang nakiusap siya na mag-deliver ng privilege speech considering kanya na may connection doon. Kasi ang pinag-usapan, yung tanong ni Kuya Benny, bakit nagkaganyan ang Senado? Ayan, Kasi yung privilege speech niya kasi, kayo naman ang nauna kanya. Ito, yung mga ganito. Pinasinag niya yung sinabi ni Senator Riza, na as far as I'm concerned, habang kanya nandyan si mga Duterte, they are, hindi ba? They are the clear and present danger. So, nung tinanong ko naman, so, yung baka ako gusto niyong alisin? Hindi naman sila kumikibo. Yun na, assistant nila yun eh. Yung pinasinag ako nang ako'y naimbita sa isang istasyon, tinatanong ako, sabi niya, Sen, may connection po ba yung takeover ninyo doon sa impeachment? Sa palagay ko, wala naman, sabi ko, dahil alam naman nila 12 kami. So kahit hindi kami Mag-coup. kung
hindi namin alam kung anong direction ito, kako. Pero pwede namin idikta kung saan kung saan ang swing ng ng impeachment. So, gusto ko sabihin, with 12 on our side, alam na ninyo kung anong magiging direction. Mahirap Diba? So, ang yung impeachment. bakit nyo sasabing may connection doon? Oo. Di ba? O, ibig nyo sabihin ka ako, yung opinion ko na yun, tatanggalin nyo? Masama ba ka ako yung nagbigay ako? Kayo naman ka ako. Oo. Halos araw-araw kung ano ang pinagsasabi nyo rin Oo. sa television, sa dyaryo, di ba? Tapos sabi ko, ito, pwede ko ba ako sagutin ngayon kung bakit nagkaganito tayo? Yan, opo. Ho. Bakit pag ganyan na nangyari kay So, Senado? inisa-isa ko, sabi ko, Kuya Benny, sabi ko, unang-una, kaya nagkaganito ang Senado, kauna-unahan na, nilustay natin ang halos 9 na buwan. Ang mga tao naghihintay ng kasagutan kung anong nangyari sa pera nila na ninakaw sa tanghaling tapat. Opo. The 1 trillion scandal in flood control projects. Ano ang ating maidadahilan sa tao na sa loob ng 9 na buwang singkad ni isang pagdinig ay wala kayong ginawa? Basahin ninyo social media. Maring ang mainstream media hindi nire-reflect ang katotohanan nito. Pero ang social media, wala nang katiwa-tiwala sa atin ang dahil doon. Dahil pinipilit ng chairman, sabi ko, na hindi siya magpapatuloy ng pagdinig hanggat hindi kami pumipirma sa partial report. Kuya Benny, ikaw ba naging undersecretary ka? Binigyan ka ng isang director mo na pinapipirma niya, ay pinagagawa mo niya. Ito po yung report ko, sir. Pakipirmahan niyo po. Partial pala po ito. Nakita mo, Kuya Benny? Anong klaseng report ito? Kalahati lang. Ano ipipirmahan ko rito? Sir, ito pa lang. Hindi, ayusin mo muna. Mahirap na ako. Baka mamaya, pinirmahan ko yan. Pagkatapos, yung palang kalahati, inconsistent pala dito sa kalahating ito, yung nakapirma na ako dyan. Anong sasabihin mo? But hindi po ba yung pagpumirma kay, di ba, parang affidavit yan eh. Bawat pahina, pipirmahan mo. Di ba ganon? O, kalahati pa lang yung report, pinapipirma na sa'yo. Pero bawat pahina po, pipirmahan, hindi po. O yung huli lang. Yung huli lang ang pipirmahan mo kasi pati yung pagkakabigay sa amin hindi naman hard copy. Binigyan lang kami ng... Soft copy. Hindi soft copy, link lang. Link pala. Binigyan kami ng link. Kami ang magpiprint. Ngayon, ang nakakapagduda ron, wala namang instruction kung kanino galing ito at anong gagawin namin. Ang gusto nila, basahin namin. Pagkatapos, kung pumayag kami, ibibigay nila yung last page. Doon kami pipirma. Paano kung pinalitan yung mga ilang pahina doon na nakapirma lang ako doon sa ano? Hindi naman binigay sa iyo yung... At saka, Kuya Benny, partial pa nga lang eh. Hindi pa yung buong report. O, pag gagawin bang kondisyon, ano sinabi ng tao ngayon? Nagalit ang tao. So, doon nagsimula ang kawalan ng pagtitiwala. Pagkatapos, ano pa? Kailan nangyari? Isip-isipin mo, senador ng ating bansa, hinabol ng NBI. Hinabol ng NBI. Lawit ang dila ni Senator Bato nung makarating sa session hall. Ganun, nangyari na ba sa kasaysayan ng Senado? Hinabol mo yung Senador? Huhulihin, dadakpin. Talagang lawit ang dila ng tao. First time in the history. Mang Senado po yun. Pangalawa yun. Paano hindi babagsak ang dignidad ng Senado? Pagkatapos, yung isang miyembro ng USA, ito yung Sergeant Arms namin. Opo. Pinagsusuntok nila, pinagtatadyakan ng NBI hanggang sa na-hospital yung tao. Meron ba nagsalita sa minority na mali ang ginagawa ninyo ganyan? Mali ang ginawa ninyong paghuli kay Senador, hindi dito sa premises natin. Meron ba nagsabi isa man sa kanila? Jen, Kuya? Wala. Tahimik po eh. Yun. Ito pa, inadmit ni Tito Sen. Bago dumating doon ang NBI, nakipag-coordinate sa kanya. Alas 7:22 pa yata. Doon nakita ko sa timestamp eh. Opo. Nandun na yung NBI, nakapwesto na ron. So maaga pa lang, nagmerienda pa ron doon sa opisina. Ngayon, nakipag-coordinate sila sa USA kung paano ang gagawin nila. Na nakaamba sila na dakpin. Ewan ko paano nila nalaman na darating nung araw na yun si Senator Bato. Kuya Benny, naging undersecretary ka ng DNR. Naging administrator ka pa ng NIA.
Kunwari ikaw ang Senate President, papayag ka ba na isa sa kasama mo doon sa mismong premises ng Senado, doon sa ulihin? Papayag ka? Well, kung buong legal yung papel, no? Buong legal yung papel, gagawang magpapacilitate ako ng magandang pagkaka-aresto. Pero doon sa hindi malapastangan. Hindi, pero sa Senado? Hindi, wag malapastangan yung yun, gusali ng kaya Senado. nga. Kasi kailangan iipilit pa rin natin yung separation of function ng executive at legislative. Kaya nga, executive sila, di ba? Di ba may pagkakapantay-pantay ang tatlong bahagi ng ating, sa tatlong sangay ng ating pamahalaan. Po. Bilang ikaw ang ama ng Senado, Senate President, opo. unang-una, yun lamang warrant of arrest na ang magsisilbi ay si Antonio Trillanes. Hindi mo ba i-verify si Trillanes ba sheriff ng ICC? Yun, Siya ba ay nagtatrabaho sa Interpol? Oho. Siguro magdududa ka na nun eh. At teka muna, wag niyong gagawin dito. Unang-una, yung warrant of arrest, hindi pala dito sa ating bansa. Wala akong kinalamanan sa jurisdiction ng ICC. Ang tanging kinikilala ko ngayon yung ating judicial system. Kung ano man ang binabalak nyo, gawin ninyo pero sa labas Yan. ng Senado. Huwag po dito, utang na loob. Nakipag-coordinate kayo sa Senate President, kaya po ang nangyari, nasakripisyo yun pong dignidad ng Senado. Nagtatanong po kasi kayo eh. Kung bakit nagkaganon ang Bakit Senado? tayo nagkaganito? Hindi mo ba nyo alam ang sagot? Kayo po dapat ang unang nakakalam ng sagot eh. Pinayagan po ninyo ito eh. Kasi, Kuya Benny, kaya naman nila pinayagan. Additional safety factor sa kanila. Kasi nga, kung makakarating si Bato, makakaboto siya sa araw na yun. Makakaboto ng leadership ng Senate President. Ito pa, sabi niya. Sabi nung isa doon, sabi ni Ping, alam mo kaya napalitan si Senate President Soto. Senate President Soto. Kasi hindi siya marunong mag-alaga eh. Hindi kagaya ni Senator Cheese. Sino ba dapat alagaan? Yung membro ng Yung Senado? membro. Ganun ho ba? Yung akala Kami, ko- kasi ang pag-aalaga namin kasi ay, yung kung ano lang yung tama. Kasi si Senator Cheese, sabi niya, mayroong 142 billion. Ba? Kuya Matindi, Benny, no? pag ganun narinig mo, member ka ng Senado, Medyo mabigat yun. ano na, ang masasaloobin mo naman. Mabigat na paratang ho yun. So para bang kami, mamubudbud ng pera kaya pala kami tuwan-tuwa kay SPCs Escudero. SPCs. Dati. Sapagkat nabibiyayaan kami ng material na bagay. Isipin mo naman itong klaseng paratang na ito. Paano kailangan ang mga tao ay kilalanin po yung katwiran dito. Bakit sila maglalagay? Ba't sila magpaparatang ng ganon sa social media, sa mainstream media? Dahil hindi raw marunong mag-alaga si Soto. Kung ang pag-uusapan, material na bagay. Masakit yun eh. Masakit yun. Tingnan mo. Ngayon, kanino nagsisimula itong bagay nito?